Si Eluji ay dating isang normal na lalaki, pero isang araw ay bigla niyang natagpuan ang sarili niya na naging isang itlog ng dragon. Nasa parehong sitwasyon siya ni Doofenshmirtz dahil wala ni isa sa kanyang mga magulang ang dumating sa oras ng kanyang pagsilang. Ang unang nakita niya ay isang screen at ipinaalam sa kanya ng isang boses sa kanyang isipan na ang kanyang status window ay magpapakita ng impormasyon tungkol sa kanyang mga kakayahan, na tila kapaki-pakinabang pero napagtanto ni Elucia na dapat siyang mabahala dahil may boses siyang naririnig sa loob ng kanyang ulo. Ipinaliwanag ng boses na siya ay bahagi ng skill na Divine Voice at ang trabaho niya ay magpaliwanag ng mga bagay na may kinalaman sa kanyang status at mga kakayahan. Tinanong niya kung ang mundong ito ay isang uri ng laro pero sinabi ng boses na hindi niya maaaring ibigay ang impormasyong iyon dahil level 1 pa lang ang Divine Voice skill. Tinanong naman ni Elucia kung maaari man lang sabihin kung nasaan siya, pero muli itong tumanggi at binanggit na hindi siya maaaring sumagot ng mga tanong na hindi tungkol sa status dahil sa sobrang inis, gumugulong ang kanyang itlog at nahulog sa isang bangin. Nang tuluyan siyang tumigil ay ipinaalam ng system na nakakuha siya ng kakayahang resistance sa falling damage, pero may kapalit ito dahil bumababa ng 1 punto ang kanyang HP at kapag 5 lang ang health niya ay napakalaking bagay na nito. Sa huli ay gumugulong si Elucia papunta sa gilid ng isang lawa at doon niya nakita ang kanyang refleksyon sa unang pagkakataon sa mundong ito. Doon niya napagtanto na isa talaga siyang itlog at ipinaalam ng system na siya ay isang dragon egg, isang F-rank na halimaw at kapag nasira ang kanyang shell tiyak na mamamatay siya. Naiinis na si Elucia sa kanyang sitwasyon, pero lalo pa itong lumala nang sabihin ng system na ang mga itlog ng dragon ay walang kapangyarihan at may single digit lang na IQ, kaya ang tanging magagawa niya sa ngayon ay gumulong-gulong. May potensyal naman silang maging isang nakakatakot na dragon kapag napisa na, pero kung nakapanood ka na ng mga documentary sa kalikasan na alam mong napakababa ng tsansa na mabuhay ng hindi nagiging pagkain ng iba. Nagsimulang magpanik si Elucia at dahil sa panginginig niya ay muli siyang gumugulong pababa ng burol at nahulog sa isa pang bangin, dahilan para bumababa ang kanyang HP sa 3 kaya't nagpa siya siyang manatili muna sa kinaroroonan niya dahil hindi na niya kayang masaktan pa. Pagsapit ng gabi ay tuluyan nang nakabawi ang kanyang HP kaya ligtas na siyang gumalaw muli. Dahan-dahan siyang gumugulong sa paligid at habang ginagawa niya ito, iniisip niya kung ano ang magiging buhay niya bilang isang itlog. Maaaring mahirap ang maging itlog pero darating ang araw na mapipisa siya bilang isang dragon at magiging napakalakas, kaya nagpa siya siyang gawing misyon iyon ngunit habang gumugulong siya sa loob ng kagubatan, may nakasalubong siyang ibang nilalang. Lumapit siya ng kaunti para silipin ito at nalaman niyang ang nilalang na ito ay tinatawag na Dark Worm at ayon sa stat screen nito ay mayroon itong titulong Egg Eater. Oo, hindi ito maganda at agad na gumugulong si Elucia palayo para makaligtas. Pero sa bilis ng paghabol ng uod ay hindi sapat ang basta pagtakbo lang para makatakas sa sitwasyong ito. Ang uod ay may 8 health points na mas mataas kaysa sa maximum health ni Elucia kaya't kung susubukan niya itong harapin ay siya ang unang mamamatay. Sa sandaling iyon ay naalala niya na nakakuha siya kanina ng fall damage resistance kaya't napagpasyahan niyang gamitin iyon sa kanyang pakinabang at inakit ang uod papunta sa isang malapit na bangin, sa kanya ito nilinlang na tumalon pababa kasama niya. Nang pareho silang bumagsak sa lupa ay buo pa rin si Elucia dahil sa kanyang fall resistance at dahil din sa paglapag niya sa ibabaw ng katawan ng uod, kaya ipinaalam ng system na nakakuha siya ng 12 experience points dahil matagumpay niyang napatay ang uod. Dahil dito ay nag-level up siya at natugunan ang mga requirement para sa evolution, pagkatapos ay ipinakita ng system sa kanya ang evolution tree at tinanong kung aling landas ang pipiliin niya, ang baby dragon tree o ang little dragon tree. Walang ideya si Elucia kung ano ang pagkakaiba ng dalawa kaya't ipinaliwanag ng system na ang little dragons ay isang dwarf na uri ng dragon, at kahit mas maliit sila kumpara sa ibang dragon ay maaari pa rin silang lumaki hanggang kasing laki ng isang oso, at mayroon din silang nakamamatay na kakayahang huminga ng apoy. Sa kabilang banda, ang baby dragon ay wala talagang gaanong espesyal bukod sa katotohanang mayroon itong potensyal na mag-evolve sa maraming uri ng dragon, pero masarap daw ito kapag may kasamang toyo kaya't kung iyon ang piliin niya, maaaring mapunta si Elucia sa isang episode ng Delicious and Dungeon. Hindi interesado si Elucia na maging pagkain kaya't para sa kanya, ang little dragon ang mukhang pinakaligtas na pagpipilian pero bago pa man siya makapili, may narinig siyang boses na nagsasabi na kailangan niyang lumakas at maghangad ng mas mataas.
Iba ang boses na ito sa boses ng system at wala siyang ideya kung saan ito nanggaling, pero malinaw na may kinalaman ito sa kanyang pagpili ng evolution at maaaring mas ligtas ang Little Dragon sa ngayon, pero mas malaki ang potensyal ng Baby Dragon sa paglakas sa hinaharap. Kaya kahit delikado ay nagpasya si Delucia na piliin ang Baby Dragon Evolution Tree at matapos makompleto ang evolution, tumaas ng maayos ang lahat ng kanyang stats pero hindi pa ganap na naibalik ang kanyang HP. Kaya kailangan pa rin niyang magpahinga para makarecover. Maya-maya ay kumulo ang tiyan ni Elucia at napatingin siya sa bangkay ng uod dahil sa kung anong dahilan ay mukhang nakakagana itong kainin. Inisip ni Elucia na baka instinct ito ng pagiging baby dragon, dahil dati ay hindi niya kailanman iisipin na kumain ng uod. Pero wala naman siyang ibang mapagkukunan ng pagkain sa ngayon kaya't nagpasya siyang kainin iyon at kasing pangit ng inaasahan niya ang lasa nito. Kinaumagahan ay nagising si Elucia matapos umidlip at ganap nang naibalik ang kanyang kalusugan. Ngunit kailangan pa rin niyang tanggapin ang katotohanang isa na siyang baby dragon ngayon, wala siyang ideya kung bakit siya muling isinilang sa mundong ito kung sino ang may gawa nito, o kahit kung sino talaga siya bago ang muling pagsilang. Sigurado siyang dati siyang tao pero wala siyang malinaw na alaala tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Bigla namang napansin ni Elucia ang isang grupo ng dark worms na nagtitipon sa likuran niya, at ngayong hindi na siya isang itlog kaya na niyang lumaban at isa-isang hiwain ang mga ito. Sa pagpatay sa lahat ng uod ay nakakuha siya ng napakaraming experience kaya agad siyang umabot sa level 3, dahil sa biglang pagtaas ng level na ito ay na-unlock niya ang baby fire breathing ability, at ginamit niya ito para pumatay pa ng mas maraming uod hanggang sa umabot siya sa level 7. Ipinagpatuloy pa niya ang pagpatay ng mga uod hanggang sa tuluyan niyang maabot ang level 15 at dahil sa bilis ng pagtaas ng level niya, sabik na siyang makita kung ano ang susunod niyang evolution at maya-maya, muling kumukulo ang tiyan niya at napagtanto niyang kakailanganin niyang kumain pa ng mas maraming uod kung gusto niyang patuloy na lumaban sa pinakamalakas niyang kondisyon. Pero sobrang kadiri talaga ng mga ito kaya't gusto niyang subukang kumain ng ibang bagay. Tumingin-tingin siya sa paligid at kalaunan ay nakakita ng ilang kabute sa lupa na mukhang masarap, pero agad niyang naalala kung bakit hindi dapat kumain ng mga kabuteng basta-basta lang nakikita sa gubat. Puno ang mga iyon ng lason at muntik na siyang mamatay at gayunpaman ay nakakuha siya ng poison resistance skill, kaya hindi rin tuluyang nasasayang ang nangyari at ayaw pa rin ni Elucia na kumain ng mga uod, kaya nagpa siyang magtungo sa loob ng kagubatan para maghanap ng bagong mabibiktima. Makalipas ang ilang minuto ay nakakita siya ng isang gray wolf, mas malaki ang lobo kaysa sa kanya at mas mataas ang stats nito pero nagpasya pa rin siyang atakihin ito at nagsimulang tumakbo sa tabi nito, pagkatapos ay tinamaan niya ito ng fire punch hanggang mamatay. Nang suriin niya ang bangkay ay napagtanto niyang maaari niyang gamitin ang kanyang apoy para lutuin ang karne, makalipas ang ilang minuto at hawak na ni Elucia ang isang perpektong lutong piraso ng karne ng lobo. At ito na ang pinakamasarap na kanyang natikman mula nang dumating siya sa mundong ito. Dahil gusto pa niya ng mas marami nito ay nagpasya siyang manghuli na lang ng mga lobo para may makain siya matapos ang maghapon, dahil sa lahat ng kanyang pagsisikap at pagsapit ng gabi ay umabot na si Elucia sa level 20, at ang susunod niyang evolution ay magaganap kapag naabot niya ang level 25. Gayunpaman habang tumataas ang kanyang level ay bumabagal ang bilis ng pag-level up, kaya hindi na ito magiging ganoon kadali sa mga susunod at sa kabilang banda dahil madalas niyang ginagamit ang kanyang baby breath, naging bihasa na siya sa pag-iiho ng karne kaya't ayos na ang problema niya sa pagkain. Gayunman ay hinihiling niya na sana ay may makausap siya bukod sa system, dahil hindi nito sinasagot ang mga mahahalagang tanong niya at bigla namang nakarinig si Elucia ng mga boses mula sa kalapit na bahagi ng gubat, hindi man niya naiintindihan ang sinasabi ay malinaw na may ibang tao roon. Kaya nagpasya siyang puntahan at tingnan at ang mga boses ay mula sa isang grupo ng mga tao. Gusto sana ni Elucia na kausapin sila pero mahirap iyon dahil isa siyang dragon at kung paisa-isa wala sa mga tao ang kasing lakas niya, pero dahil mas marami sila ay delikado ang magpakita sa kanila. Gayunpaman ay ayaw niyang manatiling nag-iisa magpakailanman, kaya nagpasya pa rin siyang lumabas at sa kasamaang palad ay nakalimutan niya ang isang mahalagang bagay na kung saan ay masarap ang karne ng baby dragon kapag may toyo. Kaya sa sandaling makita siya ng mga adventurer ay agad silang umatake para sa isang madaling pagkain, sinubukan niyang ipahiwatig na ayaw niyang lumaban pero hindi niya kayang magsalita sa kanilang wika,
kaya hinati ng isa sa mga tao ang kanyang dibdib gamit ang espada at habang ang isa pa ay gumamit ng kidlat na mahika para maparalisa siya. Napagtanto ni Elusha na isang malaking pagkakamali ito kaya't sinubukan niyang tumakas, pero dahil sa epekto ng kidlat ay nanghina na ang kanyang mga paa at wala na siyang magawa at unti-unting lumapit ang mga adventurer para tuluyan siyang tapusin. Ngunit sa huling sandali ay pumagitna ang babaeng kasama nila at pinigilan ang dalawa dahil naawa siya kay Elusha. Nang muling magmulat ng mata si Elusha ay nakita niyang ginagamot ng babae ang kanyang mga sugat, at taos-puso siyang nagpasalamat na pinili nitong ipagtanggol siya. Hindi maintindihan ng dalawa kung bakit ganoon na lang ang malasakit niya sa isang dragon na maaari sanang maging hapunan nila, pero kung gusto nitong panatilihing buhay si Elusha ay hindi na sila kikibo at tiningnan ni Elusha ang stat screen ng babae at nalaman niyang ang pangalan niya ay Mia, at isa siyang Earth Human. Ginagamit din niya ang huli niyang MP para gamutin siya at sa sandaling iyon ay nakakagalaw na muli si Elusha. Pero alam niyang malamang ay aalis si Mia kapag napansin nitong magaling na siya. Kaya nagpapanggap siyang may kaunting sakit pa at hindi pa rin naiintindihan ni Elusha ang mga salitang sinasabi ni Mia, pero dahil sa pakikinig sa kanya nakakuha siya ng skill na Greek language at kapag na-level up niya ito, mas maiintindihan na niya si Mia. Bigla na lang nakarinig si Elusha ng malalakas na sigaw mula sa mas malalim na bahagi ng gubat. Napagtanto niyang iyon ay malamang mula sa iba pang adventurer na kasama ni Mia at sa lakas ng sigaw na iyon, malinaw na may napakalakas na halimaw sa paligid at kung ganoon nga ay wala silang tsansang mabuhay kapag nakaharap nila ito. Gusto ni Mia na puntahan ang kanyang mga kasama pero hinihila ni Elusha ang kanyang balabal para pigilan siya dahil masyado itong delikado, lalo na't wala na siyang natitirang MP kaso hindi naintindihan ni Mia ang babala na ibinibigay niya at tumakbo pa rin palayo. Maaaring hindi alam ni Elusha kung anong klaseng halimaw ang naroon, pero alam niyang sigurado na walang kahit sinong tao ang kayang tumalo rito kaya't kailangan niyang iligtas ang mga ito, medyo manhid pa ang kanyang mga paa kaya hirap siyang gumalaw. Nang makarating siya sa pinanggalingan ng mga sigaw ay nabigla siya nang makita ang isang napakalaking C-rank rock dragon na may mahigit 200 na HP, na napakalayo sa 30 na HP lang na mayroon siya at sa normal na sitwasyon, tatalikod na sana siya at tatakbo palayo dahil ayaw niyang kalabanan ang halimaw na iyon. Pero nakita niyang bumagsak si Mia sa lupa at ayaw niya itong iwan, kaya't mukhang wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang maging matapang at lumaban.